Alright, Mabsat. Ito, nandito tayo ulit kay Attorney Enzo. Ito, wala pa namang arrest warrant, pero nag-aanunsyo na si Marcoleta. Baka bukas, baka mamaya, o kaya baka sa makalawa, maa-aresto na daw si Marcoleta. Nag-a-announce na. Tapos ginalit ang INC, nag-mind conditioning ang Galawan. Nako pa, ano ba nang ginagawa nila dito? Diyos ko po. Pakinggan natin. Attorney Enzo Recto ulit. Here we go. Pasok, Attorney. Anang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kumakalat ngayon ang mga post sa social media na itong tungkol kay Rodante Marcoleta, itong tungkol sa napapabalita na maglalabas na daw ng arrest warrant sa kay Marcoleta tungkol doon sa kasong indirect bribery at plunder. Ay syempre non-bailable 'yon. Kumakalat ngayon ang mga posts katulad niyan yung nakikita nyo, we are one. Nandyan yung simbahan ng Iglesia ni Cristo, yung kulay ng Iglesia ni Cristo na green, white, and red. Hindi lang yan. Marami pa yan. Lahat ng mga posts na yan, mga kabunyog, mga kababayan, ginagatungan yung galit ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang ang sinasabi nila, ito halimbawa, mayroong post na ganito. Galawin nyo si Senator Marcoleta, di kayo palalampasin ng INC. Ayan may post na ganon. Tapos may post din na ganito ang laman ng post. Si General. Ano ito, mga kabunyog? General, itong mainit niyang issue kasi kay Rodante Marcoleta, na si Marcoleta naman kasi ang nagsabi na posible nang lumabas ang arrest warrant niya. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. Bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Nabalitaan ko na kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuhin. Opo. Hindi naman galing sa kung kanino yun eh. Sa kanya yun. Siya ang nagsasabi na posibleng lumabas na ang arrest warrant niya. Pero ang PNP naman, nagsabi naman ng PNP, wala pa namang arrest warrant. Sa katotoo naman mga kabunyo. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will execute and we will implement. So far po wala pa. Paano ka naman magkaka-arrest warrant? Wala ka pa namang kaso. Di ba? Ito namang si Marcoleta. Wala pa namang resolution ang ombudsman. Wala pa. Una muna, maglalabas muna ng resolution ng ombudsman, sasabihin na may findings nga ng probable cause o kaya prima facie evidence at reasonable certainty of conviction. O, pagka ganyan na, hindi pa nga yan lalabas ang arrest warrant. Maglalabas ng arrest warrant pag na-file na sa korte. Hanggat wala pang na-file sa korte, wala naman yan. Si Marcoleta naman ang naglalabas ng ganyang issue. Siya ulit. Na lalabas na daw ang arrest warrant niya. Imposibleng lumabas ang arrest warrant na wala ka pa namang kaso. Ano ba yan? Kaya lang, parang ginagalit ang taong bayan eh. Parang lalo na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Parang mind conditioning ito. Hinahanda sila na pag inaresto si Marcoleta, huwag kayong papayag. O, tulad ngayon, yung ang mga post na kumakalat, sige, galawin nyo si mayroon pang isa, ano ba yon? Isang vlogger yun na DDS yung General's Viewpoint.
Yun. Anong sabi niya? Yan si General. Ano tong balita namin, lulusubin daw ang iglesia? Sus naman. Sino namang nagsabing lulusubin ang iglesia? Saka dapat hindi ito Clickbait yan, attorney. Clickbait lang. hindi ito dinadala sa issue ng relihiyon. Hindi naman relihiyon ang pinag-uusapan dito. Kung may kaso man si Marcoleta, hindi ito tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nagkataon lang na miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Pero dahil ba miyembro siya ng Iglesia ni Cristo, hindi na dapat payagan siya na maaresto? Ano ito mga kabunyog? Napaka-irresponsable ng ganyang mga posts. Unang-una, wala pa namang arrest warrant. Pangalawa, wala pa naman. Paano naman magkakaroon ng arrest warrant? Wala namang kaso pa. Nasa preliminary investigation pa lang sa ombudsman. Tapos nag-submit pa lang si Marcoleta ng counter affidavit niya. Wala pang resolution ng ombudsman. Exaggerated. Si Marcoleta rin kasi ang nagsabi na malamang mayroon daw siyang balibalitang lalabas na ang arrest warrant. Paano naman lalabas ang arrest warrant? Hindi pa naman nakasampa ang kaso. Pwede siyang magsabi niya na anumang oras lalabas na ang arrest warrant kung may naisampa ng kaso. Wala pa. Ang kaso niya ay nasa ombudsman pa lang. Wala pa sa korte. Kaya lang, mas marami pa yata ang mga post ngayon na sige, lusubin nyo ang iglesia, tingnan natin. Bakit paglusob na sa iglesia ang pinag-uusapan? Saka hindi naman iglesia ni Cristo ang tinatarget diyan. Kung magkaroon man ng kaso si Marcoleta, kaso niya yun. Hindi yun tungkol sa iglesia ni Cristo. Kaya lang yun na nga, ngayon pa lang makikita nyo ang mga post, iglesia ni Cristo na ang laging bukang bibig o binabanggit. Parang sinasadyang ginagalit ang iglesia ni Cristo. Mind conditioning na pag lumabas ang arrest warrant kay Marcoleta, siyempre, galit na yung mga miyembro ng iglesia, susuporta sa kanya. Ay hindi tama yun. Hindi tama na ini-exaggerate ang sitwasyon ng uudyok ng kaguluhan. Hindi tama yan. Wala pa namang arrest warrant dahil wala pang kaso. Kung si Marcoleta man nagsabing anumang araw, pwede na siyang arestuhin o lalabas ang arrest warrant. Hindi yan. Pwede siyang magsabi niya na anumang araw, pwede nang lumabas ang arrest warrant niya kung na-file na ang kaso sa ombudsman. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan? Ito, ang kinakalat ngayon, laging tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sige, subukan nyo, arestuhin nyo si Marcoleta, makikita nyo ang gusto nyo. Tapos yung isang vlogger nga, retired general, yung General's Viewpoint, sabi niya, kung totoo ito, may sadimonyo na talaga ang gobyernong ito. Tako. Meron siyang nasagap na balita. Unconfirmed balita. Si General, na si Senator Bato daw ay nagtatago sa Iglesia ni Cristo Central Church or Office sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City at baka lulusubin daw ito anytime. Ito yung nakuha kong balita kahapon. Nako, si Mandalulo pa man din ang source niya. There are stories Fake news. na Matik. magtatangka ang administrasyon ni Marcos na Anak ng kamote, pasukin oo. ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. wala namang ganun. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ito talagang mga DDS na ito. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog! Bunyog! Alright, salamat. Attorney Enzo, kinakabahan na kasi attorney, no? Kaya gumagawa ng propaganda tapos inihudyat na talaga tong mga kapatid niya, no? Nako po, wag niyong gagalitin daw ang INC. Ay, Diyos ko Lord. Sino ba kasi ang nagpapakalat na merong arrest warrant? Sino ba? Siya mismo ang nagsasabi. Anak talaga ng kamote. O siya, mag-last topic tayo. Sakto, last 12 na, no? Last topic po tayo. Ito, galit na galit talaga ito. Itong last topic natin. Sino to? Alamin natin in 30 seconds. Here we go.